Hi guys, it's El Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys, pag-uusapan naman natin yung madalas na problema ng mga borrowers sa tuwing hindi sila nakakapagbayad ng kanilang mga utang sa mga online lending platform or sa mga OLA. At isa guys, sa mga katanungan ng marami sa atin ay kung pinupost ba tayo ng mga agent ng mga OLA sa mga social media platform gaya ng Facebook kapag once na hindi tayo nakakapagbayad sa kanilang OLA. At yan yung sasagutin natin guys dito sa ating topic ngayon. Kaya kung interesado ka about sa ating panibagong topic, please keep on watching. Okay, let's go. Yes, marami talaga sa atin guys nagigipit. Kaya minsan pinapatulan talaga natin yung mga madalas na nakikita natin na mga advertisement ng mga OLA sa mga social media platform. Lalo na madali lang din guys na mag-apply kasi isang download mo lang siya sa Google Play Store. Pwede ka na mag-apply at pwede ka nang makahiram ng pera sa kanilang mga lending platform. Pero guys ito lang yung advice ko sa inyo as matagal ng borrower sa mga OLA. Kung saan kapag once nga na mag-a-apply tayo sa mga OLA or online lending platform na madali lang na ma-download sa Google Play Store, make it sure guys na binabasa muna natin yung kanilang loan details bago natin i-confirm yung ating mga loan para hindi tayo nagsisisi sa huli. Pero minsan guys isa sa mga gawain din ng mga OLA na kapag once nga nag-apply tayo, hindi na natin na-check yung mga loan details kasi guys bigla-bigla na lang siyang magsasubmit, then bigla-bigla na lang madi-disburse yung amount natin doon sa withdrawal method na nilagay natin sa kanilang apps. Tsaka natin doon guys malalaman yung ating loan details kapag once na na-disburse na nga yung amount doon sa ating bank account or e-wallet na ginamit natin sa kanilang applications. Diba guys madalas na nakikita natin sa kanilang mga applications na yung kanang long term payment nga daw is 120 days to 180 days or mas higher pa doon. Like may mga 200 days pa mga ganong ino-offer. So sino ba namang hindi maiinganyo guys na umutang kung ganito katagal yung terms of payment nila. Lalo na guys sa mga wala pang alam or wala pang idea sa mga ganitong klase ng loan apps. So ayun nga guys once na na-disburse na yung amount mo doon sa e-wallet or bank account na ginamit mo sa kanilang applications, instead na 180 days yung ino-offer nila, biglang 7 days repayment lang pala talaga siya guys. At yun yung isa sa mga nakaka-disappoint. So sino ba namang madaling magbayad ng 7 days kung ang sahuran ng mga empleyado or mga nag-work sa mga company is 15 days or kinsenas katapusan. So saan mo hahanapin yung ibabayad mo in 7 days? Sobrang hirap talaga guys. Pero mostly sa atin marami talaga na sinisikap na bayaran siya in 7 days. At napapansin nyo ba guys na once na nakabayad na tayo in 7 days sa kanilang mga applications, bigla-bigla silang magtataas ng offer sa'yo kasi nakikitaan ka nga nila na good payer ka sa kanilang apps. Pero kapag once nga guys na hindi ka nga nakabayad ng utang mo dun sa OLA, yan na guys papasok yung harassment nila. At isa nga guys sa mga pananakot nila ay yung ipopost nga daw sa Facebook or sa mga social media platform. But mostly guys sobrang active talaga yung mga agents sa Facebook. At doon talaga sila nagpo-post ng mga pictures natin kasama yung ID natin at ipapalabas nga ng mga scammer nga daw tayo. Anyway guys try nyong i-check itong post ni Posting Dev kung saan share nga ni Ma'am Kikay Bautista sa kanyang social media account kung saan maraming ang pinost itong si Posting Dev ng mga mukha ng mga borrower na hindi nakapagbayad sa kanilang applications. Check nyo yun guys, baka pinost na pala kayo nitong si Posting Dev. And yes guys gawain talaga yan ng mga agent ng mga OLA na mag-post ng mga pictures natin kasama yung ID na hawak nga natin sa kanilang social media or sa kanilang Facebook, kung saan pinapalabas nila na mga scammer nga daw tayong mga hindi nakabayad on time sa nilang applications. So paano mo malalaman guys na pinost ka na pala ng agent ng mga OLA sa kanilang Facebook? So ganito gawin nyo guys search nyo lang guys sa Facebook account nyo yung full name mo, then hanapin mo lang guys sa post, sa photos
malay mo bigla pa lang nilagay yung pangalan mo. Makikita mo lang din dun guys. Pero alam nyo ba guys no, na isa sa mga best way para maiwasan natin yung mga pamamahiya ng mga agent ng maola sa Facebook natin is dapat mag-private nga tayo ng account. So paano nga ba mag-private? Dapat yung mga post mo guys no is hindi siya naka-public. Kasi pag once na naka-public, makikita yan ng mga agent ng OLA na yung mga friends mo kung saan guguluhin naman nila yung friends mo at gagawan ka nga ng group chat. Which is gawain din talaga yan ng mga agent ng OLA. So ang gawin mo guys, mag-private ka ng account. Pero mostly talaga sa atin, marami sa atin is nagde-deactivate. Gaya ng ginawa ko nung before na hindi nga ako nakapagbayad sa OLA. Pero pwede din guys no, na mag-change ka ng name na hindi nga masa-search ng mga agent ng mga OLA. Then pwede mo din guys no i-change yung link mo ng Facebook mo na ginamit mo doon sa mga apps na pinag-applyan mo nga. So ayun nga guys no, yung best way para hindi nga tayo ma-search ng mga agent ng mga OLA, yung mag-private nga tayo ng account. Or kung nasa inyo naman is pwede naman mag-deactivate. Pero kung kaya namang i-handle guys, pwede naman kayo mag-private ng account, mag-change ng name. Then dapat lahat ng mga posts mo talaga is naka-private, like hindi siya naka-public. Pero kung pinost ka na nga guys no, ng agent sa kanilang Facebook account, isa sa mga best way talaga is mass report. Kung saan ima-mass report natin yung kanilang post para ma-delete siya or mabura nga siya nitong si Facebook. So sa mga nagtatanong guys no, kung totoo bang nagpo-post nga itong agent kapag hindi nga tayo nakakapagbayad sa kanilang applications. Ito yung sagot ko guys, totoo talaga na nagpo-post sila ng ating mga pictures na kasama yung ID. At hindi natin yan sila mapipigilan kasi yun talaga yung gawain nila para makapagbayad nga tayo ng utang natin sa kanilang applications. Yun naman guys no, yung ating topic for today's video. Sana meron kayong natutunan at nalaman about nga dito sa madalas na tinatanong ng marami sa atin. Anyway guys, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe. Click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!